Leviticus 21. At sinabi ng Panginoon kay Moises, salitain mo sa mga saserdote na mga anak ni Aaron, at sabihin mo sa kanila, sino man ay huwag magpakahawa ng dahil sa patay, sa gitna ng kanyang bayan. Maliban sa kamag-anak na malapit, sa kanyang ina at sa kanyang ama at sa kanyang anak na lalaki at babae, at sa kanyang kapatid na lalaki. At sa kanyang kapatid na dalaga, na malapit sa kanya, na walang asawa, ay maaring magpakahawa siya. Yamang puno sa kanyang bayan, ay huwag siyang magpapakahawa na magpapakarumi. Huwag nilang kakalbuhin ang kanilang ulo, o gugupitan man ang dulo ng kanilang balbas, o kukudlitan man ang kanilang laman. Sila'y magpakabanal sa kanilang Diyos, at huwag nilang lalapastanganan ang pangalan ng kanilang Diyos, sapagkat sila ang naghahandog ng mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy, na tinapay ng kanilang Diyos, kaya't sila'y magpapakabano. Huwag silang makikasama sa patutot o lapastangan, ni makikasama sa babaeng inihiwalay ng kanyang asawa, sapagkat ang saserdote ay banal sa kanyang Diyos. Papagbabanalan mo nga siya, sapagkat siya ang naghahandog ng tinapay ng inyong Diyos, siya'y magiging banal sa inyo, sapagkat akong Panginoon nagpapidyang banal sa inyo ay banal. At kung ang anak na babae ng isang saserdote ay magpakarumi sa pagpapatutot, ay kanyang binigyan ng kahihiyan ang kanyang ama, siya'y susunugan sa apoy. At ang pangulong saserdote sa kanilang magkakapatid, na binuhusan ang ulo ng langis na pangpahid, at itinalaga, upang makapagbihis ng mga banal na bihisan ay huwag maglulugay ng buhok ng kanyang ulo ni huwag hahapakan ang kanyang mga suot. Ni papasok sa kinaroroonan ng bangkay ni numan, ni magpapakahawa dahil sa kanyang ama, o dahil sa kanyang ina. Nilalabas sa santuaryo, nilalapastanganan ang santuaryo ng kanyang Diyos, sapagkat ang talaga na langis na pangpahid ng kanyang Diyos ay nasa ulo niya, ako ang Panginoon. At siya'y mag-aasawa sa isang dalagang malinis. Sa baw o inihiwalay, sa lamas o patutot ay huwag siyang mag-aasawa, kundi sa isang dalagang malinis sa kanyang sariling bayan mag-aasawa siya. At huwag niyang dudumhan ang kanyang mga binhi sa gitna ng kanyang bayan, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapidyang banal sa kanya. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, iyong salitain kay Aaron, na iyong sasabihin, sino man sa iyong mga binhi, sa buong panahon ng kanyang lahi, na magkaroon ng anumang kapintasan, ay huwag lumapit na maghandog ng tinapay ng kanyang Diyos. Sapagkat sinumang magkaroon ng kapintasan ay huwag lalapit, maging ang taong bulag, o paylay, o magkaroon ng ilong na ungod, o ang mayroong kuntil. O ang taong magkaroon ng paang bali o kamay na bali, o taong kuba, o unano, o magkaroon ng kapintasan sa kanyang mata, o galisin, o langgibil, o loslosan. Walang tao sa binhi ni Aaron na saserdote, na magkaroon ng kapintasan, na lalapit upang magharap ng mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy, siya'y may kapintasan, siya'y huwag lalapit na magharap ng tinapay ng kanyang Diyos. Kanyang kakanin ang tinapay ng kanyang Diyos, ang pinakabanal at ang mga bagay na banal. Hindi lamang siya papasok sa loob ng tabing, o lalapit man sa dambana, sapagkat may kapintasan siya, upang huwag niyang lapastanganin ang aking mga santuaryo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapidyang banal sa kanila. Gayon sinalita ni Moises kay Aaron at sa kanyang mga anak, at sa lahat ng mga anak ni Israel.